Pag dito sila madam, sir, para explain ko ano yung kanilang purpose, bakit nito sila yung mga punta ito. So siguro rin, taubisan ko kay sir o kay madam. Ako muna Sige po. po. Diyan na lang po ako contact sa inyo. Sige po. Good morning po sa inyo po lahat. Ako po si Les Aguilar at yung kasama ko po si Sir George. From United Frontliners Group po kasi kami. Isa po kaming NGO. Isang organization po ng NGO po kami. So, ang purpose po talaga po namin dito, objective po namin dito is makatulong po. Since na pandemic po tayo ngayon, yung lahat po ng mga miyembro po namin is nakaisip na magkaroon po ng ganito pong klaseng grupo na isang NGO na compose po ng, katulad ko po, media practitioner, katulad ng sinabi ko po kanina, may mga private sector at saka po government. So, ang ginawa po namin, nag-form po kami nito, which is the United Frontliners Group. So, sa ngayon po, since na yung monthly dues po namin, inanggagaling po sa aming dues na sa ngayon po is hindi muna po kami makakapangako sa inyo ng any kind of benefit. Pero there will come a time, kasi since nag-e-effort naman po kami, humihingi kami ng mga sponsorship sa mga private companies, big corporations. Yun po, pag meron po kami nakalap na gano'n, sino pong members na, let's say for example, itong batch 1, yun po ang una-una po namin bibigyan po ng mga benepisyo. Pero yun po, sa ngayon, ulitin ko po, ayaw muna po namin mangako kasi sa kanya-kanya po namin pusa, nanggagaling po ito. It's an advocacy po. Kasi ako, even ako, for 6 years dito po sa Bulacan, under action group po, tumutulong na po kami sa mga indigency. Kumukuha po ako ng list ng indigent family sa barangay, Graceville. Tuwing Pasko, nangangaroon po ang action group. Sineselect ko po yung pinakamahirap. Actually, na-discuss ko nga po yan, kaya po na-form yung frontliner. So, sabi nila sa akin, yung mga friends ko from different industry na, bakit hindi tayo mag-form ng, instead na action group, United Frontliners na lang. Though, ginagari ko pa rin po ang action group kasi meron pong action group Bulacan, may Montalban, may Pasay, may Manila, Quezon City. Ano na po yun eh? Kumbaga, matagal na pong grupo po namin yun. So, pinakontinue ko po yan. Except lang po ng last year, kasi since pandemic, hindi po kami nakapagbigay ng last year. Yun lang po. Pero, kung ngayon medyo sana lumuwag, magbibigay po kami. Every now and then po kasi, even kay Governor Fernando, nagko-coordinate din po. Even kay Mayor Robes, nagko-coordinate. Kilala po nila ang action group. So, kaya po na-form po ang frontliners. So, isa rin po yan sa tinutulungan ko. Advocacy ko po rin kasi yun. Lahat kami ng miyembro is makatulong po sa kapwa. Sa kakayanin lang po namin. So, introduce ko na po si Sir George. Siya po yung magsasabi sa inyo yung goal, objective, mission, and vision po ng frontliners. Salamat po. Thank you, Ma'am Jane. Ako si George Platea Jr. Kung magagawin kayo ng Quezon City Hall, ang barangay hall namin ay malapit siya sa Quezon City Hall. Ako po isang member ng lupon sa Kalukuyan. Saan ang barangay yan? Barangay Central po. Sa Central. Ako. Si Kapitana Rosa Magpayo po yung aming kapitana. So kung magagawin lang po kayo doon, Lunes ang duty ko. Kung Lunes na doon kayo, pwede niyo po akong sagutin sa barangay hall namin. Matatag corner, marunong speech. So sabihin niyo lang po doon si George, yung lupon, na kakilala niyo, kaibigan niyo, i-entertain naman kayo. Anyway, yung ibang araw po kasi, mula Martes hanggang Linggo, nasa field po tayo, o ako, para makatulong doon sa ating United Frontliners. Sa non-government organization to ngayon, na nakikipag-operate sa lahat ng frontliners at pamilya ng mga frontliners, at maging hindi mga frontliners na tuturing ng sarili nila, kailangan natin silang makasama dito sa anumang prinsipyo o kalikain ng ating United Frontliners. Bali na po yung United Frontliners, kapag nanais ng iba't ibang mga
sektor ng ating lipunan na magkaroon ng pagkakaisa dahil pumuntok ngayon ang pangalan ng frontliner. Although matagal ng lingwahe ang frontliner, bago pa dumating ang Hapon, meron ng tinatawag na frontliner sa Pilipinas. Pero pinakamataginting na pangalang frontliner ay ngayon lang sumikat ng panahon ng pandemic. So, kaya na ang akala ng iba ay mga nasa medical at health sector lang ang frontliner. So, nagiging. At sinabi naman nila, pulis at sundalo nasa frontliner. So, kulang pa rin. So, halimbawa, ang tricycle driver pa ay hindi na sinasabing frontliner. Pag binasa po natin sa Google yan, hinanap ang mga kahulugan ng mga frontliner, kabilang ang ating mga nasa transport sector. Kung saan kayo ng mga nasa TODA, ay bahagi pala kayo ng mga frontliner. Kasi hinahatid sundoon nyo, dinideliver nyo sa mga lugar ang mga frontliner. Kaya ibig sabihin nun, frontliner din kayo. Ibig sabihin nun, public servant din kayo. Pag sinabi kasi frontliner sa Pilipinas ngayon, public servant siya. Kaya ibig sabihin, tagapaglingkod ka ng bayan. So yun po. Kaya mas magandang naililinaw natin ang mga kahulugan ng frontliner kasi nami-misconception yung iba eh. Hindi nila mag-grasp o ganap na maunawaan kung sino-sino lang ba talaga ang mga frontliner. So napakaraming frontliner. In fact, last year, tinukoy na ng gobyerno, ng UP mismo, na ang dapat na unang line of defense na frontliner ng Pilipinas, hindi mga doktor at nurses. Hindi natin alam yun. Pinapalam po sa atin ang United Frontliners, o UF, para mabilis namin sa dila ng mga mamamayan natin. UF. Pag sinabing UF, United Frontliners. So nagkakaisang frontliners sa iba't ibang field. Sabi ng UP, ang dapat na unang frontliner, yung unang line of defense ng Pilipinas, bago pumasok yung Chinese Open, ay ang immigration, DFA, DND, airports, lahat ng ports. Barangko, plano. Kasi kung nasangga agad nila yung pagpasok ng mga may virus, hindi kakalat sa Pilipinas. Kaya, sabi ng issue, kaya yung medical at health sector na dapat second line ng frontliner naging first line. So, andiyan na yan, hindi na tayo magsisisihan. Kumbaga, nangyari na, naganap na. Gawin na lang natin kung ano ang pwedeng papel natin sa lipunan ito na mayroong pandemya. Okay. Nabuo, sinira ngayon yung pagsasama-sama ng iba't ibang frontliners, itinatag ang United Frontliners. Okay. Siguro may iba pang mga frontliner na tayo ng association nila, pero ito po ay bagong tayo at sinisikap abutin ang lahat ng frontliner at pamilya ng mga frontliner para magkaisa sa mga prinsipyo. Kasi once nagkaisa tayo sa prinsipyo, yung iba pang kaakibat dito, madali na eh. No? So, ang mga motivasyon, ang mga layunin natin, pagbubuo, yun na nga, makadaupang balance pa natin, abutin pa natin ang lahat ng frontliner, abutin pa natin ang lahat ng naniniwala sa prinsipyo at adikain ng mga frontliner. Ibig sabihin ito, kaya nga, may moto kami dito o tayo na, bakit isa mahalaga eh? Sino man sa atin ay mahalaga. Walang dapat itawag. Ano man ang pagkatawag na sa lipunan ito, kasama natin siya. Hindi lang ito yung panahon na nag-aagawan yung mga maralitang lunsod sa mga relief, sa mga goods, sa mga staff, nag-aaway-aaway na, pati ng barangay, pinutak sila ng hindi naman niya kasalanan. Nag-rumble-rumble na yung, dahil sa kaguluhan, nawala yung nawala yung isang ini-introduce ng US, ng United Frontliners, yung human rights. Isa ito sa pinikilala ng US, ng United Frontliners. Kahit na panahon ng gera,
dapat ipatupad mo ang pagrespeto sa karapatan ng tao. Ano ba, ano yun? Pag ang kalaban mo tumaas ng kamay, sumusuko na, huwag mong babarilin. Tingnan niyo po yung experience natin, practical na experience natin sa panahon ng mga lockdown, quarantine, checkpoints. Halos ituring na hayop yung itong mga lumalabag, no? Nawala lang yung mask, binatutak na. Nawala lang yung face shield, pinagmulsa na. Kasabihin nila, maglagay ka ng barrier ngayon. Kinabukasan, nakabili ka ng barrier. Sumunod na araw, hindi na pala pwede yung barrier. So, ano, nakakawintang, no? So, kailangan pala, kahit panahon ng kaguluhan, ang tao matalas mag-isip. Hindi niya dapat ituring na ang tao ay hayop. Ang hayop ay tao. Baliktad yun. Kaya nga po merong mga association. Bakit ba nalikha ang mga association? Ano ba, ito ang association, bakit nilikha natin ito? Nilikha ito para paghiwalay ang tao sa hayop. Kasi ang walang association, hayop. Wala pa tayong nakita ng association ng mga hayop. Meron association, nag-aalaga ang mga hayop. Tama po. Kasi nga, inihiwalay natin ang sarili natin. Tayo bilang tao, inihiwalay natin sarili natin sa hayop. So, ano mang kalamidad, sunog, bagyo, lindol, basa, ano man ang mangyari niyan, kailangan ang United Frontliner kasama kayo, nandiyan sa unahan. Kaya nga tinawag po na frontliner, ibig sabihin ng frontliner, nasa harapan ka. Nasa harapan ka ng anumang larangan. Hindi yung nagtatago ka. Paano ka makatulong sa kapwa kung nagtatago ka? Para makatulong ka sa kapwa, doon ka sa harap. Doon po gustong ipamunuan ng UF ang buong Pilipinas sa ganong karakter. Manguna tayo sa harap ng larangan ito. So pagkatapos po ng presentation natin, mga kasama, pwede naman po kayong mag-open forum tayo. Yung ilang tanong na pwede natin sagutin, sagutin po natin ayon sa aming kakayahan. Kami po ni Ma'am Shane ay parehong coordinator ng UF. Nagkataon siya sa Del Monte, Bulacan, ito naman po ay sa Quezon City, District 4. So kami po mga nasa field o mga area coordinator. Kami po sa ngayon ang mga voluntaryong nangunguna. Nagpatulong po si Ma'am Shane dito. Nagpatulong siya. Kami naman po ay tulungan mga coordinator. So salamat sa invitation ni Ma'am Shane. At salamat sa pagtanggap niya sa amin. So yun lang po tayo naming istorbohin ng anumang pwede na yung importanteng pag-uusapan pa. Kung may tanong po kayo, sagutin na po natin, entertain na po muna natin para mabigyan ng linaw kung meron pa po ang tanong po. Sir, ma'am. Tapos po, sir. May question, sir. May tanong po. Sir, Nabanggit niyo po kanina, sir, na ang United Frontliners ay bago pa lang. okay. So gusto ko sanang malaman kung kailan nag-start talaga to at ano ba, kung sino ba yung pinaka-founder talaga. Kung pag-usapan naman ng legality, ano naman natin ang bawat LGU o about congregation ay dapat may legalidad Opo. tungkol sa mga kung saan siya nakaano. Opo. Sino pa mga Sige po. Sagutin natin yun, sir. Last year, iniisip ito, nag-antay lang ng sitwasyon na maraming frontliners ang gumusto, itulak para gawin siyang organisasyon. So, nung maayos na yung konsepto niya, pabuo na yung mga prinsipyo, pinaantay lang natin yung primer para i-distribute ng mga tao. Kung kasi sa primer, lalaman na ng lahat ng lahat ng mga kahulugan, ng mga dapat patunguhan, vision, goal. So, yung mga forms, i-distribute natin. Pag nakolekta po yan, hard copies, papasa namin yan sa national headquarters para ma-encode. Pagka-encode po niyan, ibabalik sa inyo, ID na. So, pag nabalik yung ID sa inyo, certified o bona fide member kayo ng United Frontliners. Ang magiging headquarters po natin, under construction pero by May, itong taon na to, sa bandang Banawe, 5 palapag po yan.
So yun ang pinaka-building natin, yun ang ating headquarters. Isang floor doon ay buong United Frontliners yun. Sa bandang Manawi po yan. Fortunately, andito naman si Monsing, from time to time, pwede niyong itanong sa kanya kung naitayo na ba ang HP natin. So malapit ang coordinator dito sa inyo. So once mapashare kayo doon, dalhin niyo lang yung ID. Kasi titingnan naman sa computer yan kung bona fide member kayo. Pwede kayong pumasok doon sa ating national headquarters. National po yun. Yung palapag po na building yan. Estimate ng ating mga kasamahan sa upper class, sila Prime Media, sila Johan Basco, po yung nagpundar dito, sila mga founder. Ang estimate nila, kinoconstruct patapos na ng Mayo. So, preparation kasi yun, sabi natin sa pinakamalalim na kahulugan nito, pagdating po ng labanan sa Mayo ng 2022, next year, nag-iisip ito kung susuportahan ito ng iba't ibang frontliner sa buong Pilipinas. Meron na pong lumalagarin dito sa Visayas at Mindanao, tayo yung naiwan sa Luzon para mag-operate. Kapag na-establish ang mga chapter nito sa Visayas at Mindanao, lalaban to sa next year, Mayo, kasabay ng national at local election. Kasi ang barangay at SK election, December yun. So, mauuna ang local and national. Mayo yun, 2022. So, lalaban ito isang party list. Kung makikita niya na ang mga frontliner ng iba't ibang bayan ay nakapagtayo na ng kanya-kanyang mga chapter at may kahandaan ng ipanalo ang kanyang party list. No? Unang sabak nito kung sa kasakal. Unang sabak. Kaya, hindi siya ngayon pwedeng mangako ng parang traditional na politiko na, ilan ang kailangan niyo sa project niyo, ilan ang kailangan sa building na yan, kasi may pondo na po. Ito po ay gumagabang pa para makatayo, para may tayo siya. So gapang siya ngayon. Ano nga lang pwede nating magawa kung mababasa niyo po o mapapanood niyo ang ating mga naunang video sa iba't ibang lugar, sa ICR, meron natin matulungan doon sa mga kalabagan. Napuntahan niya yung mga sunog, mga baha, mga binagyo. So meron na rin po itong ilang mga nagawa. May mga kausap na rin po tayo sa iba't ibang departamento ng gobyerno, halimbawa DOLE. Nakakapag-launch tayo sa mga pamilya ng mga urban poor nating mga TODA. Pwede natin later on yan ipasok sa mga tupad ng DOLE. Bagaman ang tupad, ewan ko po dito, sa Del Monte. Alam ko ang minimum wage dito ay nakadepende sa provincial rate. 300 plus yata dito, alam ko. Kasi ang Manila, 536, kung Metro Manila. So, sa NCR, sa QC, nakapag-launch kami ng mga tupad, sa minimum wage na 536 isang araw, nakapag-launch kami ng 10 days. Ang pinakamarami po niya, Quezon City. Yes, sa laki naman po ng Quezon City. 142 barangay po yan. Ang butante po dyan, naglalaro sa more or less 3 milyon. So, ang pinakamalaki niya, Bandang Payatas, Commonwealth. Dyan lang po sa mga yan. 100,000 na ang mga butante dyan. Kaya, kung ano man ang mga connection po natin, mga kaibigan pa, sa iba't ibang departamento, kung may mga problema po kayo, mga hospitalization, mga DSWD, DOLE, kung ano pa man yan, FW, may mga kaibigan po tayo sa iba't ibang departamento. Kaibigan tayo sa DFA, kaibigan tayo sa DILG. So, may mga problemang akala natin ay walang pwedeng ipakinabang. Meron pala kahit piraso. Ibig sabihin, pwede tayong magtulungan kahit sa maliliit na bagay. Hindi man tayo magkatulungan sa malaking bagay, pwede tayong magtulungan sa maliliit. Atin naman, kumbaga, inabot na natin itong mga edad na ito. Ako, senior citizen na ako So, ibig sabihin, kaya naman nating mabuhay nang wala yung iba. Pero mas magandang mabuhay na kasama yung iba. Kasi sabi nga ng Manisan Island,
walang isang taong pwede mabuhay ng isa. Kailangan mo kako mo. Kaya yun, malapit po sa inyo ang UF para ipakilala sa inyo, pakilala nyo rin yun sa mga pakilala nyo hanggang sa dumami po tayo at makita natin yung kahandaan natin next year. Kaya ba natin lumaban ng hindi? Mag-engage naman po yan, susukat yan. So pag nasukat natin kaya, hindi laban tayo. Ang dami nga nagpanalo na hindi naman totoong pinatawa nila yung mga tao eh. Ha? Nanalo yung samahan ng mga gwardiya, ang congressman nila hindi naman gwardiya. Nakakatuwa, di ba? Samantahan tayo, pag nanalo tayo, ang congressman natin, ang mga nominee natin, frontliner. Mga doktor, reservist, army. Ang mga frontline, ang mga nominee natin, mga party po kasi ano eh, yung tanong isang unique sa party list kasi lalo na pag nagbasa ka ng sample ballot ng Comelec, nasa likod po yan. Eh, letter U pa tayo. andun po yan sa halos baba na. Baka hindi na makita. Yung tamad bumoto ng party list, hindi na papansin niya. So pagtyagaan po natin, ito later on, next year, doon natin sa mga tao na maging matyaga. Tingnan yung likod. Kasi nandun sa bandang baba yung UF. Yung kasi yun. Lahat ng letter A na sa ibabaw niya sa taas. Kaya later on, tuturuan pa natin ng ating mga botante. Kasi ang Comelec po, alam naman natin, mula sa poll. Kaya nga nahilugar si ang barangay Comelec, ano eh, ang hirap pagtiwalaan. Eh. Pero kapag ang buhos ng suporta ay makapal, nanalo si Ella ng presidente, kapal ng suporta. Si Digong lalo-lalo na, sobrang kapal ng suporta. Hindi na binabayaran ng tao, at tao nagbabayad para iboto sila. Kailangan bibigay ng suporta. Yun ang katindi. Yan ang hindi kaya ng Comelec. Yung anumang magic niya diyan ay hindi uubra kapag hindi close fight ang laman. Tandaan po natin yan, kasaysayan ng Pilipinas eleksyon mula matapos ang World War II, ang Comelec hindi na naging stable. Pag nagbilang ka dito, tandaan mo po, kung hindi mo natandaan ang nakaraan, pagbilang ka sa barangay natin, ang total votes, puntahan mo yung munisipyo natin, iba ang bilang po doon. Kami po, nakarami na kami mula 98, 2000, 2001. Lahat ng eleksyon sa Quezon City, nagbilang kami sa barangay. Punta namin ng City Hall, iba bilang. So, malinaw po sir na ang ay hindi kasi nabagbay mo pa po kasi tatakbo ko na sa party list. Apo, Tama po. apo. From Isipan po niya po. 2022. Ibig sabihin, dahil medyo malayo pa yung tatakbuhin, ngayon pa lang medyo inaayos na yung mga dapat na Tama po. bubuto sa kanya para pumasok sa loob ng Kongreso. Tama po. So magka-asker lang po yung mga sinasabi na pagtulong as long na ang UF ay makapasok. Tama po ba? Kahit wala O po siya. kahit na wala po po siya, ano pa rin pagtulong? Kasi meron po kasi kami monthly contribution. Yung contribution na yun, ng bawat namin na member, yun po yung itinutulong namin base sa kakayahan natin. Okay. Kahit wala pa po yun. Kasi parang napapansin ko po siya, pag may meron po na parang ginawa ang UF, parang pagdating ng 2022, alam niya na kung mananalo siya o hindi kasi sa monitoring pa lang alam na eh. Before pa lang yun, 3 months before, alam mo na kung ilan na yung mga tawa mo na dyan, siguro ba? So nandun pa yung inaasahan nila. Now, kung sakasakali na talagang sa kabila na pupursige ng mga coordinator, hindi naman nila ma-hit yung target na gusto nila makuha by 3 months before election, is sana hindi magbago yung vision tsaka goal nila. Hindi po. Kasi kung ang hinano natin dyan is yung makalikom ng mga tao para may tatag yung UF sa taas,
Kasi kung bumagsak naman, ano naman ang isipin ng mga member? Hindi, diba? ganito po yun. May plan A and plan B. Yung plan A po, yun sa ngayon. Kung ano yung kaya lang, kaya ayaw po namin din mangako. Kung ano lang po yung kaya lang. Kasi sa ngayon, ang financial po namin, nanggagaling po sa bawat miyembrong bulsa. So, kumbaga, nagdo-donate kami every month. So, pag nalikom po yun, kung ano yung kayang bilhin para maitulong dun sa lahat ng member, yun po. Yun ang kaya namin maibigay sa inyo as member. Yun yung po yung plan A. So, hindi pa sila nakaupo sa kongreso. Once na nakaupo po sa kongreso, yun na po yung plan B. Now, kung hindi naman po nakaya, sabihin natin hindi sila nanalo, balik po tayo sa plan A. So, continue pa rin po namin. Kasi advocacy po kasi namin ng mga Yung member. relasyon po natin ay hindi na puputol sa pagdating ng eleksyon. Kasi mamaya, pag sinabi niya ng administrasyon na walang eleksyon, wala tayong eleksyon. Kasi sila nag-ano yan, di ba? So, ibig sabihin, gagamitin lang ang kongreso para lalo makatulong dahil sa pundo na ibababa ng Opo. gobyerno. Opo. Okay. Mas malaki po kapag Opo. nakaupo na. Ang boto natin bawat nominee ay nasa 350,000 votes yan. Isa ang may laakot mo. 52 seats lang ang party list. Excuse me, maputol ko pa Sige yun po. sa Opo. pasensya na po. No? Sige po. Kasi ang ating ang inasa naming discussion ngayon, yung sinasabi niyo ngayon, yung presentation ninyo, best na i-present naman po. So sa aking observation and analysis, kayo po yung nanghihikayat ng mga bagong miyembro para lumawa po yung mga grupo. Tama po ba ako? And therefore, pag ang ikalawa ay ito ay may tinatarget tayong papasok sa isang party list sa this coming election. 2022 po. Okay. Ngayon po, sinasabi niya nga po yun yung mga services ninyo ay ang pondo nanggagaling pa sa sariling bulsa sa Apo. mga miyembro. Opo. Ngayon po, ang gusto ko sana malaman, ano ang in-expect ninyo na services na may provide ng association doon sa mga bagong member. Sasabi nyo nga kanina, mayroon tayong contribution. Worst come to worst, wala namang may bibigay yung mga miyembro. This is, mga nasa pandemic tayo. No? Ngayon, tulad na sabi ko sa inyo, dito kami, more than 200 members pa lang yan. Hindi yung pag-family, mas marami pa po yun. Ngayon, ang sana discussion natin yun, sinabi niyo nga, yung goal, yung principle, narinig na po namin. Narinig na po namin. Tapos siguro po, mayroong meeting kami or whatever, i-discuss din namin ulit yan para sa grupo po. Sir, i-correct ko lang po. Sige po. Baka po ang pagkaintindi nyo ang pondo natin ay galing sa Sa inyo, hindi po. Hindi po. Hindi nga, sinabi niyo kanina. Kasi Sa amin nagsisimula pa lang. Kaya nga po, gusto ko lang pong i-correct na Sa kami amin po lang. mga coordinator Kami na lang. ang bago. Oo nga po. Kasi Para sa nagsisimula pa lang. organizing. Nag-i-encourage kayo ng new Opo. members para lumawak yung... Hindi po tayo kukuha kahit piso sa ating mga member. Opo. Sa amin lang po yun. Kami lang Gusto po lang po natin na nag-organize po ng UF. Pero kayo, hindi po kayo kasali doon. Hindi po Wala kayo po kayong kasama ilalabas na anything na Andiyan po pera. yung form. Pag naibalik po niya sa amin, dadalhin namin sa HQ, satellite HQ namin. Pansamantala kasi hindi pa nakatayo yung national HQ. Pagbalik po nun sa inyong ID, wala po kayong mabayaran. Ay, excuse me po. Yung katarungan ko na aking kasabang kanina, mahirap hindi yun natawid. Tinatanong niya kanina kung sino yung founder o chairperson po ng ating Opo. yung magiging grupo. Opo. Kasi as a member, kailangan maramang Opo. sino yung mga gumagalaw doon sa taas para kumalat yung information. Opo. Nabanggit ko po kanina, yung isang national operator natin, si Prime Nihia, at saka sa founder po natin, si Johan Ibasco. Anong pagkatao po nila? Si Johan Ibasco po ay nasa business sector siya. Frontliner sila sa
sa pinang medical, sa medical team din siya. Si Prime Mejia, frontliner sila sa pinang rescue. Marikina, Antipolo. So sila pong dalawa sa ngayon ang naka-front sa mga seminar conference na ginagawa ng US. Anyway, Sige na po. salamat po siya sa Thank you po sa inyo. papaliwanag. If ever na po namin po, best person lang po kami ng mga board natin. Sir Pasok po yun, Pasok lang po ako sa kayo po dito. If ever na may mga bagay na kaya Ay, manager na lang. Ma'am, excuse me lang po ah. As per po sa aming manager, kakilala niyo po raw si Bila Mandi. Tagal ito lang dito sa board. Kaya manager namin dito. Oo. So, ano man po ang kapag-usapan namin dito ngayon kasi regular board meeting din po namin ngayon. Kung ano man po yung mga may pagdesisyonan namin, ibababa ko namin kay manager. Tapos, pakontak na lang po kay manager kung ano yung ano. Then, saka siguro yung mga kung ano man yung ano, sa kanya lang po ibibigay kay manager. Pwede na po kayo lumita rito kasi daily naman po na DDT manager namin. So, anytime na kung sakaling ano may baba namin, pwede nyo po ibaba kay manager at ibababa sa amin. Cooperative manager. Opo. Oo. tayo din yung pari mag-spokesperson. Si manager kasi. Busy nata, busy. Nag-lecture So, kasi sa ako ng